on, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Pastor, ano ba yung super blessed? Or yung Macarius? It means super blessed because you are hearing and obeying the Word of God. Ito yung pagpapala hindi lang sa laman, kundi sa spirito, kaluluwa, at sa iyong buong pagkatao in the body. Kaya, pag dinideklara mo ang Macarius, ikaw ay tunay na pinagpala dahil kay Kristo. Amen po mga kapatid? Amen. Alright, so let's study the Word of God. Ang ating pong lesson for today is entitled, How to be a World Changer. And by the way, kung bago ka po sa channel natin, sa YouTube channel na ang pangalan ay The Master Teacher BS, we are celebrating our 1,000 subscriber. Pero i-share nyo pa rin yan at mag-like kayo. And please subscribe para po maging updated po kayo sa mga bagong videos po natin every week. Amen po mga kapatid? So salamat po. Gawin nyo po kaming background sa inyong mga tahanan or sa inyong sasakyan kapag ka nasa biyahe po kayo or may nagginagawa sa bahay, i-play nyo lang po yung ating mga videos. In that way, makakatulong po kayo sa church natin. Amen po mga kapatid? Sapagat, sige, palapakan natin ng Diyos. Hindi lamang po kayo ang mapagpapala, kundi pag shinare nyo pa ito, pati mahal nyo sa buhay at mga kaibigan ay mapagpapala din. Amen mga kapatid? Thank you so much. So let's begin. Our lesson is entitled, How to be a World Changer. Bakit? Sapagkat ang mundo po ay nagbabago. Our world is changing. So God needs more world changers. Do you believe that mga kapatid? Dahil lang mundo'y nagbabago, dapat tayo rin po ay maging kasangkapan ng pagbabago patungo po sa magandang buhay para sa Panginoon. Do you agree with that mga kapatid? Amen. At ako po ay naniniwala na nawa ang bawat isa sa atin dito ay makita niya ang kanyang sarili na pagdating ng isang araw, siya na rin ay tagadala, no? Taga-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya nga lagi kong sinasabi, nawa ikaw ay maging kasangkapan na may isang kaluluwa lang na naligtas dahil sa iyong buhay. Meron na po ba kayo nailigtas? Meron na po ba? Pagdating nyo sa langit, sasalubungin kayo niyan. Salamat, salamat. Bakit? Kasi ipinakilala mo sa akin si Jesus. Amen po mga kapatid? Kasi naman pagdating mo sa langit, wala man lang sumasalubong sa iyo. Nagpapasalamat. Brothers and sisters, this is the time for us to become a world changer. Can I hear amen? Amen. Ephesians chapter 5, verse 15 says, Live life with a due sense of responsibility. Again, live life with a due sense of responsibility. Not as those who do not know the meaning of life, but as those who do. No? Sabi sa Tagalog ay, maging responsable ka sa buhay na meron ka at sa mga kapatiran o sa tao na nakapaligid sa iyo na may buhay din. Amen na kapatid? Anong ibig sabihin? Maging responsible ka. Gawin mo kung ano yung nararapat. Gawin mo kung ano yung tama sa mata ng Diyos, sa mata ng lipunan, at sa mata ng mga tao. Tama mga kapatid? Bakit? Para matuto naman sila sa iyo. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Ang tanong ay, may natututo na ba sa iyong buhay? Sa kagaya po ng inyong pag-uugali, sa kilos natin, sa mga galawan natin, at sa mga prinsipyo natin sa buhay. Are you with me mga kapatid? Pag wala kang pera, ano kagad ang reaksyon ng isang tunay na anak ng Diyos, Kristiyano? Anong galawan? Punta kagad sa 5-6? O kaya punta kagad kay kumare? O hindi? Anong ginagawa ng isang tunay na Kristiyano? Nanalangin muna siya sa Diyos. Amen na kapatid? Pag may problema, lumuluhod siya sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? And in that way, pag nakita yan ng mga tao, sabi na, iba ang ginagawa ng tao na ito. Amen po ba mga kapatid? 2 Peter 3 verse 17 also says, Do not let the errors of evil people lead you down the wrong path and make you lose your balance. No, umiwas daw po sa mga tao na hihila sa iyo, papalayo sa Diyos. Or else, ikaw ang hihilain nila. Tama ba mga kapatid? Pagsama ka ng sama sa mga taong hindi nag-church, darating ang araw, hindi ka na rin mag-church. Tama po ba mga kapatid?
Amen. Kaya po, instead ay sumama po tayo sa mga tao na magdadala sa atin sa tamang landas at sa paggawa ng kabutihan. Sabi po niyang isang quote mula po sa libro po ni Pastor Warren, "Blessed are the balanced." Bakit? They shall outlast everyone. Again, blessed are the balanced because they shall outlast everyone. Pastor, saan ba tayo dapat balanse? Hindi lamang po sa isang area ng buhay natin, kundi sa lahat ng maraming area natin. Halimbawa po, sa ating Christian, tinuro ko na po sa inyo nakaraan, yung 5 purposes, yung worship. Kayo ba'y nagwo-worship? Ministry, meron po ba? Kayo ba'y nagme-ministry? Nagme-mission po ba kayo? Meron po ba kayong fellowship? Kayo ba'y nagtuturo sa inyong kapwa, Kristiyano? So dapat sa 5 ito ay balanse po kayo. Sapagkat nakikitaan tayo ng worship, ministry, mission, fellowship, and discipleship. Kasi kapag balansyado ka, ibig sabihin, mahihigatan mo. You can outlast other people. Amen po ba mga kapatid? Ang example po niyan, yung gulong ng isang sasakyan. Kapag ang isang gulong ng sasakyan ay hindi balanse, ibig sabihin flat, makakatakbo po bang sasakyan na yan? Kahit pangkarera pa yan, kung flat ang gulong, hindi yan makakausad at wala iyang mararating. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Or else, kahit ipilit mo, hindi balanse ang buhay mo, tabi-tabingi, parang lubak-lubak ang iyong biyahe. Bakit? Kasi hindi tama ang iyong buhay. Hindi balanse. Are you with me? Kaya dapat balanse. Hindi lang puro worship. May mga churches na malakas sa worship, magaling sa worship, parang concert palagi. Meron naman yung iba ay parang hindi mo alam kung ano na ba tayo, anong key na ba? Key of C na. No? Sila nasa deep pa rin. No? Hindi sila nagkakasundo. Are you with me? Pero okay lang yan. Bakit? Kasi magaling naman sila sa ministry. Magaling silang mag-mission. Tama? At magaling din silang magturo. Kaya nababalanse ang iba't ibang mga bagay. Sino po sa inyo nakakaalam ng pentathlon? Meron po ba rito? Hindi po marathon ha, pentathlon. Ang pentathlon po, from the word penta, 5, ito po ay ginagawa pag mga Olympics at it is composed of 5 events. Ano yung una? Pistol shooting, pagbabarel, fencing, alam nyo naman yon, horseback riding, pangangabayo, running, no? Hindi lang siya basta marathon nga, running, and may kasamang swimming, no? Ang goal po dito, ano? Sabi diyan, the goal is to succeed in all 5 areas. Not just 1, not just 2 areas, kundi 5. Amen na kapatid? At may kilala nga po ako na mahilig sa takbuhan, at siya po ay tumatakbo pa, pero gusto pa niya mag-swimming, wala naman tubig. Mahirapan po tayo dyan. Amen na kapatid? Kailangan sa gagaya po nitong pentathlon, lahat po yan ay balanse po tayo para ikaw ay patuloy na manalo sa iyong laban sa buhay. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Hindi pwedeng magaling ka lang sa takbuhan, tapos pagdating sa swimming, hindi ako pwede dyan. Talo agad. Are you with me? Hindi pwedeng magaling ka lang magturo, pero paglalabas na, ayoko, baka mainitan na ko, Lord. No? Dapat balanse. Sabi natin, balanse. Let me show you the verses or the 5, God's 5 purposes for your life na hango po sa 2 verse na pinakalob sa atin. Yung Great Commission and the Great Commandment. Are you familiar with that? Mula po sa Matthew 22:37 to 39 and Matthew 28:19 to 20. So yan po yung verse na yan. Sino po nakakalam ng the Great Commandment? Ano po yung Great Commandment? Mahalin mo ang Diyos kagaya ng iyong sarili. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Yun yung dakilang utos. Lahat ng utos ay nakasanga sa utos na iyon. Are you with me, kapatid? Ano naman ang Great Commission? Go and make disciple. No? Pero para maintindihan natin ang mas mabilis, here are the summary of the 2
verses from the 5 purposes of your life. Diyan po nakapaloob yung 5 na binanggit ko kanina. Sige, next po, pakipindot. Una po yung love God with all of your heart. Ano pong ibig sabihin nun? Worship. Amen mga kapatid? Kaya kapag narito ka sa church, sumasamba ka, ibig sabihin pala nun, mahal mo ang Diyos. Tama mga kapatid? Because knowing God is equal to loving God is equal to serving or worshiping God. Are you with me mga kapatid? Pag mahal mo ang Diyos, ibig sabihin, sasambahin mo siya sa spirito at katotohanan ng buong puso. Sumamba po ba kayo ng buong puso kanina? Amen. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Mahal mo bang yung sarili? Sino sa inyo nagpapabaya sa kanyang sarili? Meron ba? Wala. Mahal mo ang sarili mo. Pero, kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo rin ang iyong kapwa. Ang tawag doon ay ministry. Amen po mga kapatid? Na sa iba, naku, pastor, bilisan mo na at may lakad ako, may trabaho ako, may gagawin ako. Pero dahil mahal ko ang aking kapwa, mamaya na ako alis. Mag-ahadel muna ako kasi sishiran ko sila ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Are you with me? So you are doing the ministry inside the church. Third is, go and make disciple. Alam nyo naman na ito, paghayo. It is the evangelism part. Hindi ka lang nandito sa loob, kundi mamaya pag alis mo, pag may nakasalubong kang kaibigan, kumpare, kamag-anak o mahal sa buhay, binabahaginan mo ng natutunan mo dito sa church. Are you with me? It is called evangelism. Very good. Number 4 is, baptize them into. No? Pastor, ano naman koneksyon ng fellowship doon sa pagbabautismo? Well, brothers and sisters, pag ikaw ay nabautismuhan na sa pangalan ng Panginoong Hesus, magkakapatid na tayo sa ayaw at sa gusto mo. Tingnan mo yung katabi mo. Gusto mo bang maging kapatid yan? Kung ayaw mo man, wala ka nang magagawa. Tumanggap na yan kay Jesus. Nabautismuhan na yan kay Jesus. Amen na kapatid? And by the way, sa darating po na May, magkakaroon po tayo ng water baptism sapagkat ako po ay naabisuhan na meron daw pong around 15 na kaluluwa na magpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Are you with me, kapatid? Sino po ba dito yung mga 15 na yon? Taas nga kamay, baka narito sila. Wala po ata dito. So sa ibang mga Bible study po siguro natin yon. Amen na kapatid? Amen. And fifth is, teach them to do all things. Which is what? Discipleship. Ibig sabihin po nito ay nagtuturo ka na. Dati ikaw lang taga-upo dyan, ngayon nag-journal ka na. Diba? Mamayang huddle, humihila ka. Halika. Anong natutunan mo? No? Anong kailangan mo? Ipag-pray kita. Wow! Hindi na siya ang inaalagaan, siya na ang nag-aalaga. Are you with me? And all that 5 purposes in your life, dapat balanse po tayo. Are you with me, kapatid? Dapat meron kang fellowship, meron kang worship, may ministry, evangelism, and discipleship. Bakit? Pag kulang ka sa isang yan, malnourish ang iyong buhay. Are you with me, mga kapatid? Kagaya rin po ng isang church. Pag ang church natin, puro lang worship, puro lang ministry, pero walang humahayo, dadami ba tayo? Hindi. Kahit umabot tayo ng 20 years, 30 years, kung hindi kayo lalabas para humayo at mag-imbita, hindi po tayo dadami. Amen mga kapatid? For sure, lalago kayo. Yung iba ay talagang magagaling sa Biblia, matataba ang kanilang pananampalataya. Pero pag pinalabas mo, hindi po yung kasali, pastor. Ayaw. Are you with me? Kaya dapat po, balanse. Sabihin nga natin, balanse. Why? Because a spiritually healthy church has a spiritually healthy leaders. Sa Tagalog, ang isang church na spiritual na malusog, dapat meron ding mga leader na malulusog sa kanilang spirito. Can you amen? Sige, palapakan natin ng Diyos. Sabi mo, ako yun. Yan, yung malulusog na mga spiritual na mga leader. Are you with me, kapatid? Amen.
Next, sabi dyan, a great commitment to the great commandment and the great commission will what? Will make you a great Christian. And that is great, isn't it? Amen po ba? Ang commitment mo na talagang ang tindi. Saan? Sa great commandment. Love God, love your neighbor. Ginagawa mo talaga yon. Ginagawa mo ba yun, mga kapatid? Na minsan ayaw mo na lang mang-away ng tao. Kasi anak din ng Diyos to. Pahala ng Diyos sa kanya. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Na kahit na alam mong, Lord, wala na ako pero sabi, magbigay daw. Ibibigay ko, babalik mo naman Amen, mga kapatid? Kung ikaw ay talagang sumusunod doon with a great commitment and also with the great commission, ikaw ay humahayo, nagtuturo para marami pa ang maligtas, you will become a great Christian. Amen, mga kapatid? Iba ang Kristiyanong ito. Bakit? Kasi yung 5 bagay na pinapagawa sa kanya ng Diyos ay nasa sa kanyang buhay. Amen po ba, mga kapatid? So isipin mo, ikaw, 10 taon ka na ngayon. Ikaw ba'y magaling sa fellowship? Ikaw ba'y magaling sa ministry? Hello? Ikaw ba'y magaling sa mission? Lumalabas ka ba? Ikaw ba'y magaling sa discipleship? No? At ikaw ba'y magaling sa evangelism? No? Are you with me, mga kapatid? So dapat lahat ng yan ay ginagawa natin. So today, let me share with you how to become a world changer. No, may 4 po akong i-share sa inyo ngayong araw na ito para maging balanse po ang pagbabahagi natin ng gospel or salita ng Diyos, ang good news sa lahat ng tao. Amen po ba? Ikaw ba ay seryoso talaga sa sarili mo na, Lord, gusto kong magdala ng isang kaluluwa? Seryoso ka ba? Amen, mga kapatid? Isinapuso mo ba yon na pag nagkaroon lang ako ng pagkakataon, magdadala talaga ako? Amen, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kung seryoso ka sa pagliligtas ng isang kaluluwa para kay Kristo, tandaan mo ang 4 na ito. Number 1, everybody, talk it through with a spiritual partner or small group. No? Ibig sabihin, huwag ka muna agad pumunta sa world. Huwag muna sa labas agad. No? Bakit? Simulan mo munang mag-share, magturo, magsanay ka muna sa maliit na grupo. Ano yon? Sa iyong care group, sa loob ng church. Pag pinag-share ka ni pastor ng maiksing verse, nakagawa mo na ito. Are you with me, kapatid? Or else, kung hindi mo ito magagawa, paano pag lumabas ka na? Tama ba, mga kapatid? Tama po ba? Tingnan nyo po, lahat ng mga kapatiran na nakatayo na dito sa pulpitong ito at nakapag-share na, nakapag-journal na, hindi ba't mayroon kayong lakas ng loob na mag-share na sa labas? Amen, mga kapatid? Pero yung mga hindi pa nakakatayo dito, yung pag humawak ng mic, I encourage you. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Kasi yung pag na-conquer mo na yung takot mo dito sa stage, kahit sino dyan sa labas, kaya mo nang lapitan. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. No? Sabi na, baliw to No? Ano ngayon? Ang malaga, kahit sinabi mong baliw ako, dadali naman kita sa langit. Kasi ipapakilala ko sa iyo si Kristo na namatay at nabuhay para sa ating lahat. Shout amen! Start through a small group. Sabi dyan, next, the best way to internalize the principles we've learned is what? Is to discuss them with others in a small group setting. Amen, mga kapatid? Kaya lagi ko kayong tinatanong pagkatapos ng preaching, may natutunan po ba kayo? Amen po ba? Sumasagot naman kayo. Sabi, opo. Nung sinabi kong maggrupo-grupo po tayo, pag-usapan natin yung natutunan natin. Aba, kanya-kanya ng labas. Mga kapatid, mula ngayon, ang sopas, ang lugaw, kung ano man nakakain natin, isa-serve na lang po ng kitchen ministry. Amen na, kapatid? Pwede bang mag-stay na lang tayo sa loob? Palakpakan nga natin si Lord. Okay lang po ba, mga kapatid? Yan, saglit lang naman. No? Pagkatapos nyo po, pwede naman po na tayong lumabas Ang malaga lang, naggugrupo-grupo tayo. Bakit? Ayan may gagawin. I-discuss mo
kung ano yung natutunan mo sa araw na ito, making you a good student of the Word. Are you a good student? O school bukol pa rin? Nung high school ka, college ka, school bukol. Sa church pa naman, mag-school bukol pa. Wag na lang. Amen na kapatid? Dapat ngayon ay nag-aaral na tayo ng mabuti dahil ito ay salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Let me tell you this. Kahit ang dami mong natutunan ngayong araw na ito, kung lahat nasa isip lang, it is still just an idea. Amen mga kapatid? Amen po ba? Na sinabi ng pastor, oh, ngayon ay magaling ka na. Naniniwala ka bang magaling ka na? Sabi mo, opo. Idea pa rin yun. Not unless kumuha ka ng isang kapatiran o kaya ng isang leader. Isinare mo ang iyong problema. Amen mga kapatid? At nakita mo, sasabihin niya, oh, naniniwala ka ba na magaling ka na talaga? Yes. Amen po mga kapatid? Kasi kaya mo nang sabihin ng personal sa ibang tao na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng sakit karamdaman. Shout amen! Are you still with me? Kaya mamaya po, wag po muna kayong lalabas agad. Mag-huddle muna po tayo. Are you with me, kapatid? In other companies, in some companies, no, kung kayo po nakapagtrabaho sa mga kumpanya, meron pong tinatawag na MAM, M-A-M, meeting after a meeting. Amen na kapatid? So nag-meeting na sila. Tapos ng meeting, nagbibilog-bilog uli sila, grupo-grupo, pinag-uusapan anong natutunan nila para lalo nilang maunawaan. Baka may nakalimutan kasi ako Yung point number 1, ano ba yon? Yung point number 3, ano ba yon? Are you with me kapatid? And in that way, no, natatandaan mo, na-absorb mo ang lahat kasi natutunan mo ito sa iyong kahadel. Amen na kapatid? So don't miss our huddle. Sabi sa katabi, don't miss our huddle time. Amen na kapatid? Amen. 5 years ago, next, inintroduce ko na po sa inyo ang care group huddle. No, ito po pagkatapos ng preaching, di ba? Nag-grupo-grupo tayo, by gender, no, babae sa babae, lalaki sa lalaki, or by age, puro mga nanay, mga tatay, puro mga kabataan, no? At habang mayroon tayong kinakain, 'di ba? May kinukot-kot, o kaya kung alam mo sa ibang churches, may pa-donut pa, may pa-kape pa. Gusto niyo ba ng ganun dito? Gusto niyo po ba? Magbigay po tayo. Para may pang-budget tayo. Amen po mga kapatid? Sapagkat totoo nga po na ang pag-aaral ay magastos. Oo, talagang sige. Kahit na magastusan kami, basta matuto lang kayo, gagawin namin. Amen mga kapatid? Pero kung kayo rin naman nagmamahal sa salita ng Diyos, kayo rin naman ay sumuporta sa gawain ng Diyos. Can you amen? Now, in a group huddle, no, kaya bang kayo nagbibilog-bilog, hindi kayo mauubusan ng sasabihin kung kayo ay nagsusulat ngayon. Amen mga kapatid? Pati naman, ikaw kapatid, ano bang masasabi mo? Kung ano po yung sinabi niya, yun na rin ang akin. Narinig mo ba kayo? Hindi, ikaw pa lang yung una wala pa bang sinasabi? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Pero ngayon na nandito ka at pinicturean, sabi ni pastor, picturean ko daw. Oh. Mamaya, tatay, ano bang natutunan mo? Teka lang, cellphone. Diba? Marami ka nang masasabi kasi nagsusulat ka at tunay na nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Hindi ka mabubokya kasi alam mo sa sarili mo, mahal mo ang Diyos at mahal mo ang kanyang salita. Kaya naibabahagi mo na to sa ibang tao. Shout amen! Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. O kaya pag tinanong ka rin sa labas, anong ginawa nyo sa church? Eto, halika. O, di ba? Mayroon ka kagad na sasabi kasi mayroon kang isulat. Are you with me, kapatid? Also, pakitingin mo nga ulit yung pakibalik dyan. Mayroon tayong midweek service. Sino po sa inyo mga umati ng midweek service? Taas nga kamay. Woo! Noong nakaraan po, mati sila Tata Eddie, no? Ang mag-asawa, sila Nanay Pasing. Asan po ba sila? No? Salamat po sa kanilang mga buhay na palapakan natin ang Panginoon. Matatanda na kami, hindi na namin kaya, pastor, pero ba't nandun sila? O, nasan po ang iba? Are you with me?
Now, ito lang pong lambing ko sa inyo. Kahit isang beses sa isang buwan. Lalo na po sa mga may senior citizen card na. May discount na yan, ha? Isang beses lang po sa isang buwan. Kahit po sana isang beses, dalawin nyo kami. Sumama po kayo sa ating prayer group every Wednesday. Amen na kapatid? Amen po ba? Now, kung hindi ka naman makakarating, isa pa pong lambing namin, pwede bang magpadala ka kahit ng isang delegate ng pamilya mo? Amen po mga kapatid? Okay, dalawahin mo na. Sama mo ang ate mo kasi dalawa kayo, mamaya uwi. Pwede po ba yun mga kapatid? Amen? Kasi hindi ka na nga maka-attend, at least nagpadala ka ng delegate. Bakit, pastor? Kasi every Wednesday, pinagpipray namin ang bawat pamilya ng ating mga kapatiran dito po sa OCW Pampanga. Can you amen? In that way, pag may representative ka, nandyan si Bunso, si ate, si kuya, or ikaw mismo, ikaw ay channel ng panalangin ng blessing para ikaw ay pagpalain at ang iyong buong pamilya. Amen na kapatid? Sige, palapakan natin ng Diyos. Di ba ganun tayo dati sa dati nating pananampalataya? Ipag-pray nyo nga po si ganito, yung pamilya ko, yung ganito. Ito na po yun. Amen po mga kapatid? Umattend kayo ng Wednesday sapagkat every Wednesday ay tayo po'y nananalangin sa ating bansa, sa ating church, at sa ating mga pamilya. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Sabihin sa katabi, once a month, umattend tayo. Amen na kapatid? Pero sa mga umattend na every Wednesday, wag namang once a month. Amen na kapatid? Alright. So, let's continue. Sabi ni Pablo, Philippians 4:9, letter A, put into practice. Ano daw? What you have learned. No? Amen po mga kapatid? Isa na nga po dito yung pag-uusap-usap or huddle. Sabi ng expert, daig pa ng nagbasa ng libro ang makipag-usap sa isang tao na alam niya mismo yung libro na iyong tinutukoy. Amen mga kapatid? Amen po ba? Oo. Kasi yung libro, babasahin mo mismo. Ayoko, wala akong tiyaga. Ano bang laman ng libro? Habang nakikipag-usap ka sa kanya, nalalaman mo yung content or laman ng isang libro. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Para makita mo na epektibo ba yung pakikipag-usap o hindi, makikita mo kung ikaw nga ay natututo sa iyong kausap. Amen po ba? Kaya dapat ini-encourage natin ang bawat isa na tayo po'y mag-huddle. Put into practice what you have learned. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Ang libro po, hindi ka naman yan kayang ipag-pray di ba? Pero ang ka-care group mo, pwede kanyang ipag-pray. Pwede kanyang i-encourage. Tutulungan kanya kung saan ka nahihirapan. Tama ba? Kaya mas malagang may kausap po tayo. Sabi po rito, 1 Thessalonians 5:11, encourage each other and give each other strength. No? Dapat maging habit na natin ito Lalo na po pag tayo po yung mga anak na ng Diyos at tayo humahayo na, no? Dapat ini-encourage mo ang ibang tao. Bigyan mo sila ng lakas. Kaya mo yan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Ang pag-attend po ba ng Wednesday ay kaya natin? Kaya mo. Sabihin sa katabi, kaya mo yan. Magkita tayo. Amen mga kapatid? Amen po? Kasi pag walang nag-i-encourage, wala rin pong mangyayari. Sabi po sa isang pag-aaral, meron pong isang mama na pinatayo sa ibabaw ng yelo. At inurasan po siya kung gaano siya katagal natatayo doon. No? Tumayo siya, pero walang nakapaligid sa kanya, saglit lang ay bumigay na siya. Pero isang beses pa, siya muli ay pinatayo sa isang yelo na malaki. At pinalibutan siya ng kanyang mga kamag-anak, pamilya, ang mga kaibigan niya, na nagsabing, kaya mo yan, kaya mo yan. Ang lalaking yon ay tumagal. Are you with me, kapatid? Why? Because of encouragement. Are you an encourager? Attend ka. Hindi, ayoko next time. Attend ka. No? Maganda ang ginagawa namin, sandali lang yun. No? Are you with me? Ang midweek po natin, tumatagal lang naman sapagkat medyo may praise and worship, no? May konting announcement. Pero kung talagang pag-aaral lang ng Diyos at saka ng prayer, wala pang isang oras, baka 40 minutes lang or 50. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba?
Kaya please attend our midweek service. Shout amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 1 Thessalonians 5:11, again sabi yan, encourage one another and give each other strength. Next, number 2, ang ikalawa naman po, para maging world changer ka ay, everybody, give yourself a regular spiritual check-up. No? Ikaw nga, pag may sakit ka una kagad na ginagawa mo, magpa-check up. Tama mga kapatid? How much more? Na kapag ikaw ay anak na ng Diyos, nagpapa-check up ka ba sa Diyos? Hello? Lord, parang tinatamad ako mag-church Ano bang problema ko? Punta ka sa church, the spiritual hospital, sapagkat nandun si Dr. Jesus. Amen na kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Pwede naman na kumonsulta ka kay pastor, pwede ka naman kay care leader, pero minsan kasi yung pastor may problema din, may sakit din, o kaya ang care leader may problema din, kaya hindi ka rin niya matulungan. Tama mga kapatid? Pero ang pinakamabilis at mabisang paraan ay lumapit ka sa ating Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Sabi dyan, next, the best way to balance the 5 purposes in your life is what? Is to evaluate yourself periodically. Ibig sabihin ng periodically from time to time. No? Mahalaga po ito na dapat habit mo na yung tinatawag na self-evaluation. No? Ano kayang problema ko? Ano kayang problema sa akin? No? Mabait naman ako Mabait pa ba ako? Diba? Tinatanong mo ba ang iyong sarili? Lamentation chapter 3 verse 40. Sabi diyan, let us examine our ways and turn back to the Lord. No? Siyasatin mo ang iyong sarili. Kapag tayo pa nag-Holy Communion, sabi sa baba, 1 Corinthians 11:28. So then you should each what? Examine yourself first and then eat the bread and drink from the cup. No? Bakit mahalaga ang pag-examine o pagsasaliksik ng ating sarili para makita natin kung totoo ba ang ating mga motibo? Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kaya tinanong kita kanina, seryoso ka ba na magdadala ng kaluluwa? Seryoso po ba? Malalaman mo ang motibo na yan pag sinaliksik mo ang iyong sarili. Ba't ka nagdadala? Sabi ni pastor. Ba't ka magdadala? May reward. Ba't ka magdadala? Kasi ganito, ganyan. Amen mga kapatid? Pero ang pinakamagandang dahilan, bakit ka magdadala? Kasi mahal ko ang Diyos at mahal ko ang aking kapwa at sila rin ay mapunta sa langit kagaya ko. Shout amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me? Galatians 6:4 says, each one should test his own action, then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else. No? Dapat ladang kilos natin. Ba't ka naglagay sa basket? Bakit ka tumulong kay brother? Bakit ka tumulong kay sister? Examine mo yan. I-test mo ang iyong ginawa. Bakit? Para hindi mo ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Are you with me? Amen po ba? Sapagkat pag kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba, lagi kang babagsak pagkat laging may mas magaling at mas marunong sa iyo at mas mayaman at mas maganda o pogi pa sa iyo. Are you with me, kapatid? Instead, sabi diyan, examine, test your own action. Ikumpara mo ang iyong sarili sa iyong sarili din. Tama ba mga kapatid? Upang mag-improve ka. Ngayong taon na to, sinabi mo magdadala ako ng kaluluwa, pero natapos ng taon, hindi ka na nakapagdala. Bakit kaya? No? Are you with me? Amen po ba? Pag ginawa natin ito, magiging malaki ang tsansa natin na makasunod sa mga pinapagawa ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, test yourself to make sure you are solid in your faith. Don't drift along taking everything for granted. Give yourself what? Regular check-ups. Test it out. If you if you fail the test, do something about it. No? Grabe. Ikaw na mismo ang mag-check up regularly sa iyong sarili. Bakit ako nag-church? Bakit ako naglilingkod? Bakit ako nagsisimba?
Pag hindi mo ito masagot, malabo ang pagkakataon na ikaw din ay makapagdala ng kaluluwa at mabago ang mundo. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Then do something about it. No? Kilusan mo, gawan mo ng paraan. Bakit? Diyan nakasalalay ang iyong reward. Gusto niyo po ba ng reward? Gusto niyo po ba ng blessing? Amen. Magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Kung gusto mong manatiling malusog at malakas sa iyong pisikal, dapat lagi ka nagpapacheck up sa iyong katawan. Tama po ba? Amen po ba? Kaya yung iba, sabi ko, basahin po natin ang nasa screen ng sabay-sabay. 1, 2, 3, sabi niyo ba? Anong ibig sabihin? Kailangan mo palang magpa-check up sa iyong mata para magkaroon ka ng salamin, para makapagbasa, para makita mo rin iyon. Amen? Amen po ba? Kaya yung iba hindi nakakahayo, yung iba hindi nakakapagtaas ng kamay kasi may problema sa kanilang vital signs of worship, fellowship, or growth in character in the ministry and mission. Magpa-check up. Sabi sa katabi, magpa-check up. Amen po ba? Lamentation 3:40 says, let's take a good look at the way we're living and reorder our lives under God. No? Tingnan mo ang buhay mo. No? Baka naman sobra kang kampante, sobra kang relax na, ligtas na ako, bahala na kayo sa buhay nyo. No? Ibig sabihin, hindi balanse yan. Sapagkat ang gusto ng Diyos, great commission and great commandment. Mahal mo bang Diyos? Dapat mahal mo rin ang iyong kapwa. Magdala ka ng kaluluwa. Amen, mga kapatid? Sa libro po ni Pastor Rick Warren, meron pong isang personal evaluation na ang tinatawag ay Purpose-Driven Life Spiritual Health Assessment. Minsan tatry din natin ito, no? Na tingnan mo, pag binabasa mo yan, parang sa check-up talaga. Chine-checkan mo. Kami, nung nag-donate kami ng dugo, may mga sinasagutan kami, nagpakuha ka na ba ng mga nakaraang buwan? Ikaw ba ay may sakit? May allergy ka ba sa ganito? Check, kailangan may evaluation. Bakit? Para matukoy mo ang tamang gagawin para ikaw ay maging balanse sa buhay. Are you with me, kapatid? 2 Corinthians 8:11, let your enthusiastic idea at the start be equaled by your realistic action now. No? Ibig sabihin ngayong buwan na ito, maglilingkod na ako sa Panginoon. Pero nung dumating na, yung sinabi niyang maglilingkod siya, nasa na naman siya? Nawala na naman. Bakit? Hindi kasi balanse. Dapat yung sinasabi sa Diyos ay nagkakaroon din ng katuparan. Bakit? Kasi you're doing something about it. Kinikilusan mo. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Na minsan sinasabi mo, Lord, si Jesus ay ang aking Panginoon. Pero pag may hiningi ka lang naman, kaya mo siya tinatawag na Panginoon. Pero pag nakuha mo na yung gusto mo, bahala ka na muna dyan, Lord. Are you with me? Amen po ba? Kung talagang Panginoon mo siya, may hihingin ka man o wala kang hihingin, ang dapat mong gawin ay sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Are you here with me, kapatid? Amen po ba? Kaya sabi niya, let your enthusiastic idea be equaled with your realistic action. No? Hindi lang puro salita, dapat tayo rin ay gumagawa. Sino po sa inyong atin ng Wednesday? Taas nga kamay. O nasa na yung iba, nabawasan ng kamay. Sino pong atin ng Wednesday? Yan. Gawan natin ng kilos. Amen. Sige, palapakan natin ng Diyos na buhay. Kilusan mo ito para ito'y magkatotoo. Are you with me? Amen. Next, number 3. Write down your progress in a journal. No? Sa Tagalog, isulat mo ang iyong pag-usad. Saan? Sa isang journal or isang notebook na sinusulatan. Amen, mga kapatid? Bakit mahalaga po ang pagsusulat? Ang Diyos nga ay nagsulat Sa 10 commandment, 10 commandments, sabi doon, God writes in the tablet stone. Amen, mga kapatid? Ang mga propeta ay nagsulat. Ang mga apostol at disipulo ay nagsulat. Kaya ang mga anak ng Diyos din ay dapat nagsusulat. Are you with me, kapatid? Anak ka ba ng Diyos? Bakit po mahalaga
ang pagsusulat. Next, sabi dyan, the best way to reinforce your progress in fulfilling God's purposes for your life is to keep what? To keep a spiritual journal. No? Sabi nga natin, spiritual journal. Hindi po ito'y diary ng nangyayari sa buhay mo, kundi life lesson na ayaw mong makalimutan. Anong ibig sabihin? Habang ikaw ay nagjo-journal, nagbabasa ng salita ng Diyos, at may nakita kang isang magandang verse, your life verse, in-apply mo sa iyong sarili. At siyempre sabi mo, ayokong makalimutan ng verse na ito. Kaya anong gagawin mo? Isusulat mo ito. Sapagkat lagi kong sinasabi, daig ng matalas na isip ang mapurol na lapis. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Yung mapurol na lapis na yan, pag isinulat mo yan, diniin mo. No? Babakat pa yan hanggang sa kabila. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Ibig sabihin, ganito rin, pag sinulat mo na, namamakat sa iyong puso, sa iyong isip, na itong mga salitang ito ay hindi nawawalay sa iyong sarili. It is your life lesson. Are you with me? Ever wonder, pag tinanong ka, pag may problema ka, tinuro na nakaraan, di ba? Nila Kuya Christopher, no? Ano yung mga verses, hugot verse mo, pag ikaw ay may problema sa pera? Mayroon ba kagad? Buksan kagad yung journal. Pera. Sinulat ko rito yun. Sinulat ko. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Unlike yung, Lord, wala na naman akong pera. Sabi ni Lord, anong verse? Yung sinabi kong may pera ka na. Diyan, Lord. Basta nandyan lang yun. Hindi niya alam, hindi niya masabi. Are you with me? Kaya sabi sa katabi, magsulat. Amen, mga kapatid? Hebrews chapter 2 verse 1, it's crucial that we keep a firm grip on what we've heard so that we don't drift off. No? Dapat po, panghawakan mo ano man ang iyong narinig, ano man ang iyong natutunan dito sa church. Bakit? Para hindi ka madaling matangay. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Sino sa inyo gustong yumaman? Taas ang kamay. Hindi ko na ulitin ang tanong, no? Pero alam nyo ba na ang pagyaman, sabi ng Panginoong Yesus, ay hindi sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. Amen, mga kapatid? Ano yung verse? Sabi niya, give and it will come back to you. Good measure, siksik, liglig, at umaapaw. Grabe. 10 piso lang ibibigay ko, darating 1,000,000. Well, sabi ng salita ng Diyos yan. At kung yan ay yung pinananampalatayanan, ibibigay niya kung karapat-dapat ka na tumanggap ng pagpapalang yan. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos. Kaya sabi niya nagbigay ako 10, nasa 1,000,000 ko. Para namang yung baby na anak mo, sabi niya, gusto ko ng barel, tay. Bibigyan mo ba ng barel? Hindi. Gusto ko ng 1,000,000, tay. Bibigyan mo ba 1,000,000? Hindi. Bakit? Hindi pa niya kayang i-handle yung pagpapala na yon. Are you with me? Ibibigay ng Diyos ang pagpapala na yan kung ikaw ay may bukas na puso na tumulong sa gawain ng Panginoon para lalo kang pagpalain ng Diyos at maging channel ng blessing. Shout amen! Baka pag pinagpala ka, wala ka na sa church. Amen? Malakas kita rito. Ayoko nang mag-church. No? Are you with me, kapatid? Amen. So, dapat po ay gawin natin yung ating mga naririnig, panghawakan po natin. Next, we remember what we record. Amen, mga kapatid? Sa Tagalog, naaalala natin pag sinulat mo. Tama ba, mga kapatid? Tama po ba? Amen. Kasi, sino sa inyo ang nung mga panahon ng 90s ay pinapapunta ng nanay niya sa tindahan para mangutang? Sardinas. Shout out sa mga 90s. Sabi ng nanay, sabi ng anak ng nanay sa anak, 1 kilong bigas, 2 sardinas, 5 itlog, at saka sama mo na ng sibuyas na 3. Opo, nay. Takbo siya kagad. Pagdating sa tindahan, pautang po ng Hindi niya alam. Nakalimutan na kagad. Kaya babalik ulit ang bahay, tatakbo na naman. Tama, mga kapatid? Maging aral sa atin na kapag isinulat mo ito, ito nagbibigay ng linaw na hindi mo ito makakalimutan.
Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya napakahalaga ng pagsusulat. Sabi po ni Dawson Trotman, thoughts disentangled themselves when they pass through your fingertips. Tama? Pag naisulat mo na, hindi mo na yan makakalimutan. Bakit? Yung mga confusion, yung pagkalimot, yung mga, ano ba yung uunahin ko? Alin ba yung nauna? No? Yung confusion na yon, mawawala. It will be disentangled. Hindi siya magbubuhol-buhol kasi isinulat mo na siya step by step. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Making you also an effective communicator. Tama po ba? Kasi pag sinulat mo, mas maituturo mo ito ng mas maayos. Or else, pag ayaw mo magsulat, ninanakawan ka ni Satanas. Are you with me? Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay parang buto na natanim sa ating mga puso. Oo, punong-puno ka ngayon. Tingnan mo ha, paglabas mo lang dyan sa pinto natin, malilimutan mo agad kung hindi ka nagsulat. Bakit? Luke 8 verse 12 says, the seed, what is that? God's word that fell on hard path, daanan, represents those who hear the message, but then the devil comes and steals it away and prevents them from believing and being saved. Amen na kapatid? Amen po ba? Narinig mo na papayamanin ako ng Diyos. Narinig mo na, magaling na ako dahil sa dugo ni Kristo. Narinig mo na, meron ako magandang future. Hindi mo na isulat. Paglabas mo, anong ginagawa ni Satanas? It steals them away. Ngayon kung ninakaw, tingnan mo ang kasunod, hindi ka na naniniwala. Amen mga kapatid? At hindi ka na, feeling mo, hindi ka na ligtas. Bakit? Kasi ikaw mismo ay nagpabaya sa iyong mga natutunan. Tama mga kapatid? Wala po tayong problema sa mga masipag magsimba. Taas nga kamay ng mga masipag magsimba. Amen? Sige, palapakan natin. Salamat! Kasi masipag kang magsimba. Pero brothers and sisters, sabi ko nga, tayo ay nandito sa church, sinasanay tayong mag-aral, magsulat. Bakit? Para may baon ka rin pag uwi mo ng bahay na sa pabuhay natin at hindi natin makalimutan agad. Tama po mga kapatid? Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ni Pastor Gani? Amen. Si Moses po ay nagsulat din. Numbers 33 verse 2, at the Lord's direction, Moses kept a written record of their progress. No? Tingnan niyo po yan. Sino nagsulat? Sino po nagsulat? Si Moses. Kung tamad si Moses na magsulat, wala sana tayong nababasa tungkol po sa kanyang spiritual journey, sa mga buhay ng Israelita, walang nagsulat ng Book of Exodus, amen mga kapatid? At wala po tayong 10 Commandments or yung crossing of the Red Sea na binabasa. Amen mga kapatid? Kaya dapat magsulat tayo. Malay nyo, kayo na ang magtutuloy, no, ng mga booklet na ginagawa ni Pastor Gani. Gusto nyo ba yun? It's always been my dream na balang araw, Lord, di ba dati nagpo-post na tayo ng mga booklet dyan? Natigil. Bakit? Walang katulong si Pastor Amen mga kapatid? Alam nyo po bang ganito ang ginagawa ko? Naghihintay ako ng pagpapala. Lord, bigyan mo ko ng budget, pambili ng bond paper, ng board paper, tsaka ng stapler. Dumating, pupunta ako sa bookstore, bibili ako. Tapos, yung gagawin na ipiprint, isipin ko pa, anong susulat dito? Matagal yun. Inaabot po yun ng buwan. At minsan pag natigilan ko, taon ang inaabot. Pero sinisikap natin na makapagsulat. Bakit? Para pag nakuha ng isang tao yung booklet, na iintindihan niya kagad yung mga lesson na itinuturo natin. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos. Kaya lang hindi ko maituloy-tuloy. Bakit? Ngayon may pag-aaral pa po kami ulit. No? Another resource, material. Yung kanilang mga handouts, pinagtsatsagaan po natin na gawin po ito para may masulatan po yung mga care leaders. Amen? Pumalakpak nga mga care leaders. Kayo ba ay masaya kasi may sinusulatan po tayo? May PowerPoint pa tayo, di ba? Private school talaga. Kulang na lang aircon. Amen? At kung may pakain pa. Amen mga kapatid? Scholar ka talaga ni Lord.
Are you with me? Kaya balang araw, sabi mo, Pastor, ano ba yung mga booklet na yan? Tutulungan kita. Brothers and sisters, makipagtulungan po kayo. Sapagkat ako po ay nag-envision na darating ang araw, meron tayong Macarius publication. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Na lahat ng mga aral natin, mga lesson natin, maisusulat natin yan. Para pag pinatayo mo ang isang kapatid, hindi siya natatakot kasi kaya niya na magturo ng salita ng Diyos gamit ang mga gabay na librong gawa natin. Shout amen. All for the glory of God. Shout amen. Hallelujah. Ang Diyos rin ang nagsulat ng journey nila David. Psalms 56 verse 8, You know how troubled I am. You have kept a record of my tears. Aren't they listed in your book? No? Kilala ng Diyos. Alam ng Diyos kung kailan ka nasaktan, ha? Kailan ka na busted, kailan ka na broken hearted. Nakalista lahat yun. Bawat patak ng luha, alam ng Diyos yan. Amen na kapatid? Amen po ba? Kagaya ni David, sabi niya, aren't they recorded? No? Lord, di ba yan nakasulat? Kahit ano man ang pagpapagod na ginawa mo at sakripisyo para sa Diyos, brothers and sisters, tuloy lang sa paglilingkod. Amen na kapatid? Amen po ba? Nakasulat lahat yan. Sa langit, wala nang pagluha at pagdating mo sa langit, meron niyang katumbas na reward. Sabi ng Revelation 21 verse 4, He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death. Wow. No more grief or crying or pain. The old things has disappeared. Kaya napakaganda na inaasam mo, Lord, balang araw, uuwi rin ako sa langit. Magiging masaya na ang aking buhay. Shout amen. Amen. Ano po ba ang purpose ng pagsusulat? Sabi ng salmista, Psalms 102 verse 18, Write down for the coming generation that the Lord has done so that people not yet born will praise Him. No? Bakit tayo nagsusulat? Anong sabi po ng verse? For the coming generation. O sa mga magpapamilya. Gusto niyo ba na pagdating ng mga anak ninyo, wala nang matututunan, patay na si Pastor Gani, halimbawa, wala na magtuturo. Hello? Are you with me? Nasamantalang kung may mga records tayo ng mga pag-aaral, kung ano yung natutunan mo nung bago ka pa lang dito, na ipapasa mo kahit sa anak mo, sa kaapu-apuhan mo, at sa mga bata pa, para sila rin ay ano? To praise the Lord, their God. Amen na kapatid? Amen po ba mga kapatid? Pag walang mababasa yung mga isusunod na mga ipapanganak, ay mawawalan din po sila ng matututunan sa salita ng Diyos. Kaya, I encourage you, brothers and sisters, to write down your journal. Nag-journal ba kayo? Ako po ay 5 taon na nag-aral sa Bible School. At sa 5 taon po na yon, lagi kaming may journal. January, February, hanggang December. Kasi hindi kami gagraduate ng walang journal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kayo na po yun. Kasi ako po ay matagal na po akong ginagawa ko iyan. Ipinapasa ko na lamang po sa inyo. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Pag hindi mo to ginawa, kayo po ba'y natutuwa na si Pastor Ganay ganito magturo? O sabi, lalim ah. Parang hindi ko masabayan ah. Nakakasabay po ba kayo sa aking pagtuturo? Amen po ba? O sige, sasara ko na lang ito at ako'y magtuturo by memory. Gusto niyo po ba yan? Alam niyo po mga kapatid, kaninang umaga, nung nagising ako, wala kaming pagkain. Buti na lang, Lord. Mga ganong style na, o sige, aaliwin ko kayo sa mga kwento ko, pero pag uwi nyo, sisiguraduhin ko, wala kayong matututunan. Are you with me? Pero nagtsatsaga tayo. Tingnan nyo po, lahat ng sinasabi ko ay nakasulat. Wala po ako ditong yung freestyle na sinasabi ko. Kung ano yung nakasulat, yun lang pong sinasabi ko sa inyo. Amen na kapatid? Ba't to ginagawa ni Pastor? Ayokong magkamali sa pagtuturo. At gusto ko may matutunan tayo. Kaya I encourage you, brothers and sisters, magsulat din tayo to be a good student of the Word of God. Shout amen! Are you still with me? Mag-journal ka. No.
Kami po, pagdating sa Bible School po natin, magjo-journal din po ulit tayo. Kaya, please, sanayan nyo na po. Are you still with me? And finally, bilis lang po ito, number 4, panghuli. Pass on what you know to others. Ano sa Tagalog? Ipasa mo. Ang alin? Ang iyong natutunan sa ibang tao. Tatanungin kita ngayon, may natutunan na po ba kayo? Ayan, picturean nyo po. Amen mga kapatid? Para mamaya pag tinanong ka, ikaw, sister, anong natutunan mo? Teka lang, anong gusto mo? 1 o 2, 3 o 4? Medyo may dating to. Are you with me? Amen po ba? Ipasa mo ang iyong natutunan. Because you cannot give what you don't have. Tama mga kapatid? Kaya pala hindi ka makapag-imbita kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung mabuting balita ba talaga ang natanggap mo kay Kristo. Mabuting balita ba na ikaw ay pupunta sa langit? Mabuting balita ba na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Mabuting balita ba na gaganda ang buhay ng pamilya mo? Na lahat ng sakit karamdaman ay pinagaling na niya? Mabuting balita ba yon? Mabuting balita ba na namimigay ng isang kaban na bigas doon sa munisipyo? Wala naman yun Pero kung nabalitaan mo, ipagsasabi mo. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya kung alam mong mabuting balita ito, ipasa mo ang iyong natutunan. Shout amen. Proverbs, sige, palapakan natin ng Diyos. Proverbs 11:25 sa The Message. The one who blesses other is abundantly blessed. Look at that. Those who help others are helped. No? May pangako ang Diyos. Yung mga tumutulong, kasi pinagpala sila. Amen mga kapatid? Amen po ba? Nagbigay ka ng 1 kilong bigas. Bakit? Meron ka isang kaban Pinagpala ka ng Diyos. Amen mga kapatid? Yung mga tumutulong, those who help will be helped as well. Nagbigay ka ngayon ng 1 kilo, nawala ng trabaho ang mister mo, ngayon naman ikaw nang binibigyan ng 5 kilo. Tumubo ka pa. Amen mga kapatid? Kasi hindi masasayang ang mga magagandang magagawang kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa. Tama mga kapatid? Gawan mo ng masama yan, nakatanim din sa puso't isip niya yan, gagantihan ka rin yan ng masama. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Biblia, hayaan natin na tayo po ay gumawa ng mga mabubuting bagay para marami po ang maingganyo na gumawa din ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ginari, amen? Amen po ba? Kapag may natutunan ka, responsibilidad mo na ituro din ito sa iba. Yung sa mga nag-aaral natin na mga care leaders, pumipirma sila lagi kada session, kada module, na bago mo i-share, bago mo i-print out, i-copy, i-xerox copy yung lesson na ito, pwede bang ituro mo muna? Amen na kapatid? Amen po ba? Hindi yung ito yung lesson, bahala ka na dyan. No? Baka kasi mali ang magiging unawa niya sa lesson na yon, kaya dapat ikaw mismo ang magturo. Alam niyo po kung bakit? The best way to learn is to teach. Amen? Ang pinakamabisang paraan para ikaw ay matuto, magturo ka rin. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi ka nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi ka nag-share ng Word of God, ibig sabihin, kahit pala John 3:16 ay hindi mo tunay na nauunawaan. Kaya pala, kahit sabi ni pastor na, magdala ka ng isa. Sabi na, ha? Amen po mga kapatid? Magturo ka rin. Sabi sa katabi, magturo ka rin. Are you still with me? Amen. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi diyan, you have often heard me teach. Now, I want you to tell these same things to the followers who can be trusted to tell others. No? Kanino daw natin ipapasa yung ating natutunan? To the followers who can be trusted to tell others. Kaya tinan nyo po pag si Pastor Gani nakakita ng isang potensyal na marunong na magturo, ini-investan po namin yan.
Amen na kapatid? Bakit? Para kahit mawala ako, yung naturuan natin, sila rin ay merong kakayanan na makapagturo. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Paano kung yung tinuruan mo pala, ayaw din naman magturo? Sayang ang pagod. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya dapat ang tinuturuan natin, syempre yung makikita mo na rin, ito, may potential ito. Iti-train natin ito. Para pagdating ng araw, ay maggamit din siya ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Or else, nagtatanim ka sa maling lupa. Tama ba mga kapatid? Walang masama sa pagtatanim. Sige, magtanim ka na magtanim. Pero magtanim ka sa matabang lupa. Sapagkat pag nagtanim ka sa matabang lupa, ito ay tutubo, ikaw ay aani, at kapwa kayo makikinabang. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Yun ang mga magandang turuan. Yung mga good student. Taas nga kami ng mga may ballpen. Yan. Thank you so much, mga good student of the word. Sige, palapakan nyo ang inyong mga sarili. Salamat sa pagsusulat. James 4:17, malapit na po tayo. Anyone who knows the right thing to do, but does not do it, is what? Sinning. Yun daw, alam niya ang paggawa ng mabuti at tama, pero hindi niya ginagawa, ay ano? Nagkakasala. Mga kapatid, sinabi ba ng Diyos na magsulat tayo? Nagsusulat po ba tayo? You are sinning. Sinabi ba ng Diyos na magdala tayo ng kaluluwa? Sinabi po ba? Nagdadala po ba tayo? You are, amen? Amen po ba? Kaya dapat ay gawin natin yung mabuti na pinapagawa ng Diyos. Or else, doing nothing ay kaparehas lamang po na ikaw din pala ay natutunan mo ito, pero hindi mo naman isinasabuhay at ginagawa. Nagkakasala ka pa rin doon. Are you still with me, kapatid? Amen. Last two verses. 1 Timothy 4:6, if you teach these things to other followers, look at that, you will be a good servant of Christ Jesus. No? Tinatawag ng Biblia na good servant ang mga nagtuturo sa ibang kapwa niya mananampalataya. Tatanungin kita ngayon, 10 taon na tayo, nagtuturo ka na ba? Sino po yung mga nagtuturo na? Taas nga ang kamay. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay sa kanilang mga buhay. Hallelujah! And you are called the good servant of Christ Jesus. Bakit natin ito ginagawa? Ito po yon. Next, all for God's glory. Amen na, kapatid? Hindi para maging sikat ka. Gusto ko rin maging ganyan. No? Para makilala ka. Hindi po. Yung ating YouTube channel, hindi po natin aim yun na kung ano man ang meron tayo. Ang pinaka-goal natin doon, maabot ang maraming tao sa buong mundo. Amen mga kapatid? Ng salita ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? It's all for God's glory. Kaya nung nag-1,000 subscriber tayo, masayang-masaya tayo. Bakit? Kasi ibig sabihin, wow, 1,000 tao na pala ang naaabot ng mga salita ng Diyos. Mas marami pa dito sa atin eh. Are you with me mga kapatid? Amen. Linggo-linggo yan. Every Wednesday yan. Kaya salamat po sa ating Techspert at Multimedia sa kanilang matapat at masipag na pag-upload ng ating mga videos. Amen mga kapatid? Baka naman may extra kayo dyan. Maghagis kayo ng merienda sa taas. Amen po ba mga kapatid? Are you still with me? The reason we passed on what we have learned is for the glory of God and the growth of His kingdom. You get that? The night before He was crucified, Jesus reported to His Father. Sabi niya, last verse na natin. John 4:17 verse 4. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. No? Are you with me? Marami pong nagsisimula na maglingkod. Marami na mga nangarap na sila rin balang araw ay makapagturo, pero hindi tinapos. Sino sa inyo ang magsasabi, tatapusin ko ang aking paglilingkod? Amen? Sige, palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen.
Sapagkat kahit na nagsimula ka, kung hindi mo naman to tinapos, daig mo pa yung hindi nagsimula talaga. Amen po mga kapatid? Sabihin sa katabi, magtatapos ako ng pag-aaral ko ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Yung mga nag-enroll sa Bible School, tapusin nyo po yan. Sapagkat ang pinakamasayang tagpo ay yung graduation day. Sa mga tumatakbo, finish line. Amen mga kapatid? Kaya palapakan natin ang Diyos na buhay. Pag nakatapos ka na, syempre, ipagsisigawan mo, all for the glory of God. Pinagsasabay mo ang ministry, trabaho, pamilya, naglilingkod ka, pero natapos mo, nagawa mo, brothers and sisters, salamat sapagkat napapurihan mo ang Diyos sa iyong buhay. Shout Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Finally, basahin po natin ito sa mga nakakita. Everybody, today, God calls each of us to the same work. Not only does He wants us to live out His purposes, He also wants us to help others do the same. God wants us to introduce people to Christ, bring them into His fellowship, help them grow to maturity, and discover their place of service. And then, look at that, send them out to reach others too. Amen na kapatid? Yan ang goal natin. May makakilala dahil sa buhay mo, mapunta siya sa langit, meron na siyang fellowship, lumago siya sa Panginoon, maglingkod siya sa Panginoon, at balang araw, siya rin ay lalabas para siya rin ay magdadala ng kaluluwa. It is a cycle of going and making disciple, all for the glory of God. Shout Amen. Palapakan po natin ating Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Meron po ba? So let's have a quick recap sa ating mga napag-aralan. Sige, upo ng maayos. How to become a world changer. Number 1, everybody, talk it through with a spiritual partner or small group. Number 2, give yourself a regular spiritual check-up. Number 3, write down your progress in a journal. And 4th, finally, pass on what you know to others. And what is our Macarius Challenge, everybody? Yan. Next po, to be continued na lang po natin yan. Next, our Macarius Challenge is grow in the Word, then change the world. Amen na kapatid? Bago ka lumabas, mag-grow ka muna sa salita ng Panginoon. Amen na kapatid? Amen po ba? Sapagkat ang lalim ng iyong pagsamba, ang lalim ng iyong paglilingkod ay nakabase sa lalim mo sa salita ng Diyos. Tayo pong natay tumayo. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw ay nagnanais, ikaw ay seryoso, na, Lord, sabi mo sa Lord, Lord, gusto kong magdala ng isa, pero hindi ko kaya, hindi ko magawa. Maraming pumipigil. Brothers and sisters, ayan po ang susi. Grow in the Word. Magsulat ka. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Punuin mo ang iyong isip ng mga salita ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos, ng lahat ng kanyang mga utos, at isapamuhay mo ito. Gawin mong life verses. Nang sa ganon, pag ikaw ay tinawag na ng Diyos, hindi ka na mahirapan, sapagkat ito ay totoong nangyayari sa iyong buhay. Alam mo na dahil sa salita ng Diyos, ikaw ay kayang pagpalain ng Diyos higit sa iyong inaasahan. Na ikaw ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Iningatan niya ang iyong buong pamilya sa anumang sakuna, aksidente, tangka ng kaaway. At higit sa lahat, binigyan ka niya ng magandang buhay. Kapatid, natutunan mo lahat yan sa salita ng Diyos. So why don't you grow mature in God's Word? And then you change the world. Father God, narito po ang aking mga kapatid sa oras na ito. Nakatayo sila, Panginoon. Mangusap ka sa kanilang puso, sa kanilang mga born-again spirit.
na kung sino man po sa oras na ito ang nagnanais na sila po'y maging kagamit-gamit sa iyong ubasan, sa iyong gawain. Lord, continue to grant their desires, Lord. Na ang kapatid na ito, Panginoon, ay patuloy mo pong palaguin sa iyong mga salita in the mighty name of Jesus. Na patuloy siya pa makapagsulat ng iyong mga words, Lord, mga encouragement, nang sa ganon, siya rin po ay maging kasangkapan ng pagtuturo, pagbabahagi ng iyong mabuting balita mula sa aming Panginoong Kristo. Sapagkat, Panginoon, may reward po, Lord, ang lahat po ng mga nag-aaral ng iyong salita. Sabi mo nga po sa Book of Revelations, blessed are those who hear the word of God. Nakikinig pa lang kami, Lord, makarios na kami, pinagpala mo na kami. How much more kung kami po'y sumusunod, gumagawa na sa iyong mga utos. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, salamat po sapagkat pinataas mo ang antas ng aming pananampalataya. Pinalago mo kami sa iyong mga salita at pangako. Kaya naman, patuloy mo kaming gamitin upang humayo at mabago ang mundong ito para marami ang makakilala sa kaligtasan na bigay ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po, Ama, at patuloy na binabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Grow in the Word, then change the world. Magsimula ka munang mag-aral ang salita ng Diyos. Pagkatapos nun ay humayo ka. Amen po mga kapatid? May natutunan po ba tayo? Amen. So kung tayo po ay napagpala, are you blessed? Super blessed. Kung napagpala po tayo, ay pagpalain din po natin ang gawain ng ating Diyos na buhay. To God be all the glory. Amen.